So bumili tayo nitong Guti White Cement. Para siyang masilya na yung mga nabibili natin sa mga hardware store. So may instructions naman to kung paano gamitin. In powder form pala to. So kumuha ako dyan ng kalahati nung laman nung timba niya. Bale 1 kilogram yata tong nabili ko. May kasama pala tong parang chopstick na panghalo at saka yung paleta din na plastic, medyo malambot. So kumuha na nga tayo ng kalahati, tapos nilagyan na natin ng tubig para maka-form tayo ng paste. Nasa sa inyo na yung labnaw at saka yung lapot nung paglalagay ng tubig. Ilalagay ko to sa mga butas-butas o mga uka ng sahig ng flooring. Kaya malabnaw yung gusto kong halo para mas sumiksik siya dun sa mga maliliit pa na butas at malalalim. So ito yung paglalagyan natin ng paste, mga natuklap to na tiles. So may mga uka-uka yan na malalalim. Naiwan yung kanyang tawag doon, yung pandikit ng tiles, kaya yung tiles lang talaga yung natanggal. So in-apply na nga natin yung masilya natin na to. Since malapot yung malabnaw yung pagkatimpla ko, madali siyang ipunas, madali siyang ilagay. Smooth yung pag ginahagod siya ng paleta. Ang problema ko lang dito, medyo parang kulang kasi ang dami ng malalalim na butas na naiwan sa flooring. So itong 1 kilogram ay kulang talaga para dito. So yan lang yung inabot nung kalahati natin. Ilang tiles lang yan na 30 by 30. So hinalo ko na rin yung natitirang kalahati, tapos in-apply ko na rin dun sa mga malalalim na butas. Namili na lang ako ng pag-a-applyan kasi kulang talaga yung 1 kilogram na to. Anyway, bibili naman talaga tayo ng yung pang heavy duty na skin coat, mga ready mix na, para ilagay dito sa buong flooring na to. Parang siguro nasa 7 to 9 square meters to, hindi ko sure. Pero kukuha na lang tayo ng medyo madaming pangmasilya na pang heavy duty na din. Tapos yun yung i-apply natin dito sa mga hindi pa natin na-applyan. At yan lang yung inabot ng ating 1 kilogram o 1,000 grams na guti. Anyway, subok lang naman to. Tinignan ko kung magiging okay yung kalalabasan niya. At ito na siya after 2 hours na pagpapatuyo. Yung medyo manipis na part tuyo na siya. At saka yung medyo malalalim na butas ay basa pa, kaya kailangan patong patuyuin. Pero nung hinahagod ko to nung kamay ko, hindi siya nagpupulbos, walang natitirang residue ng powder. At dito naman ay overnight na pinatuyo ko. So matigas na pati yung malalalim na butas. At saka hindi rin talaga siya nagpupulbos. So okay siya sa mga small projects lang.